kaibigan, maganda po topic natin ngayon na no sugar diet. Pwede pala natin gawin to eh. Actually, pinipigilan ko nga sugar ko eh. Pero pag talaga nag-focus tayo dito, merong 30-day no sugar challenge. So, ibig sabihin nito, walang added sugar. Okay? Yung sugar sa prutas, allowed yon. Sa prutas, sa gulay, po pwede. Pero yung mga dagdag sugar at yung mga nakatagong sugar sa pagkain, yung meron nito, bawal for 30 days. Maraming benepisyo sa katawan. Okay? Siguro sample lang ng mga sugar na avoid, hindi lang yung mga asukal na nilalagay sa mga avocado, hindi lang yon. Pati mga honey, pati mga soft drinks, sugar din yon. Sports drink, pati ketchup, kasama yung mga ketchup, barbecue sauce, 3-in-1 coffee, yung mga kahit pandesal din natin, matamis, o mga cookie. So, ibig sabihin, medyo marami ang bawal. I-explain ko isa-isa. Anyway, maraming benefits pag binawasan o tinanggal natin yung added sugar sa diet natin. Nung lumang panahon, di ba, mga ninuno natin, wala namang ganyang mga processed foods. Eh. Ngayon lang nauso. So, ano tong mga 6 health benefits? Number 1, siguradong bababa ang blood sugar nyo. Lalo na kung may diabetes kayo. So, baka maging lunas to sa diabetes. Let's say, ang diabetes nyo, mga 140, 150 milligrams per DL, ganun lang kataas. Baka makuha na to. Kung ang gamot nyo sa diabetes, palagyan natin, uminom kayo ng metformin. Pwede naman uminom ng metformin, hindi bawal. Baka may nababasa kayong fake news eh. So, kung naka-metformin kayo, naka-glycoside kayo, baka makuha na nito, at least mababawasan na yung gamot ninyo. Nakita natin, ang high sugar, pwede magpataas ng diabetes. So, pag tinigil mo sugar mo, check nyo yung gamot nyo. Check nyo yung blood sugar nyo. I-test nyo, fasting blood sugar, baka bumaba na. So, baka i-adjust yung gamot nyo. Okay? Pero syempre, pag after 1 month, bumalik ka sa dating gawi mo, tataas ulit ang blood sugar mo. Pwedeng lunas sa diabetes. Number 2, itong no sugar diet natin, siguradong papayat kayo. Gaano kapayat? Depende sa inyo eh. Gaano ka strict eh. Sa isang buwan, pumayat tayo ng 5 pounds, malaking bagay na, dahan-dahan. So, ang mababawasan, belly fat. Yung bilbil ang liliit. Okay? Visceral fat, yan ang belly fat. Nakatago sa loob, nakabalot yan sa mga, yung taba, nakapatong sa mga internal organs natin. Pero para pumayat, hindi lang daw dapat na no added sugar. Meron pang gagawing iba. Unang-una, yung protina nyo itataas nyo. Yung protein intake. So, more fish, more chicken, mga monggo, pwede. More protein intake, more fiber intake. Fiber sa gulay yan nakukuha. Okay? More protein, more fiber, at babawasan yung carbohydrates. Hindi only yung mga kanin, tinapay, hindi only yan. Kalimutan ko sabihin, may isang bawal pa pala. Kasama sa bawal, kakanin. Lahat ng favorite natin kakanin. Ano ba mga kakanin natin? Sapin-sapin, bibingka, lahat yan. Sugar yan, di ba? Lahat naman yan ginawa sa sugar. So, yung mga kakanin natin, sapin-sapin, medyo limited or bawal. Okay? So, papayat, makokontrol diabetes, kundi ganun kataas ang blood sugar. Number 3, good for oral health. Kung may sira ang ipin, may dental cavities, yung gums na mamaga, gingivitis, matutulungan din itong no sugar diet. Number 4, ito maganda. Fatty liver. Kung meron kayong fatty liver, malaki ang bilbil, ito makokontrol niya. Ito mataas ang SGPT, SGOT nyo, liver enzymes. May pag-aaral ito Isang grupong tao, pinainom nila ng 1 litrong soft drinks araw-araw. Ito, ginawa nila ng 6 months. Biro mo, 6 na buwan, 1 litrong soft drinks araw-araw. Alam nyo ano nangyari sa lahat ng tao? Lahat nagka-fatty liver. Lahat tumaas ang triglyceride. Lahat tumaba, lumaki ang bilbil. So, pag tinigil mo ang matatamis, especially soft drinks, kasama iced tea, energy drinks, sports drink,
pwedeng mawala ang fatty liver mo. Gaganda yung blood test mo. Lahat ng marka mo sa blood test, pati cholesterol, gaganda, triglyceride. Number 5, malaking tulong sa sakit sa puso ang pag-alis ng sugar. Sasabihin mo, Doc, hindi ba pag sa sakit sa puso, ayaw natin matataba masyado, ayaw natin maalat, ma-high blood. Tama yun, bawas matataba, bawas maalat. Pero ang sugar kasi nagkakos ng overweight. Diba? Maraming sugar at ang sugar nagkakos ng inflammation. Pamamaga din sa puso. Nakita nila, pag binaba mo ang sugar mo, yung triglyceride mo gaganda. Ang bad cholesterol mo bababa. Ang heart disease mababawasan. So may tulong din sa puso. Pati yung mga sakit sa puso nyo, gamot sa puso, gaganda rin. Number 6, meron pang added benefits. Although hindi ito ganun ka-proven, pero nakita nila yung mga nag-no sugar diet, gagawin ko itong no sugar diet, kailangan ko pumayat Bawas anxiety, bawas nervyos, bawas depression. Yung mga bata na laging malikot, magulo, nagwawala, hyper, baka puro sugar kasi pinapakain nyo, candy, kahit yung mga chicherya, may mga matatamis din yan, may asukal din yan Okay? Better skin health. Yan ang pinakamaganda. Pag binawasan mo sugar mo, lahat ng pimples, lahat ng pigsa, diba? Lahat ng kati-kati, gaganda. Isa pa, less aging. Ito pinakagusto natin. Bawas wrinkles, hindi tatanda. Nakakatanda ang sobrang asukal. Yan ang problema sa processed foods. And lastly, more energy. So dito ko lang nilagay sa number 6 yung less anxiety, better skin, less aging, more energy. Yung energy kasi sa sugar mo, sandali lang yung kakain ka na, inom ka ng matamis, lalakas ka sandali, after a few minutes, 15-30 minutes, babagsak ulit yung energy mo. Paano? Naubos mo na kaya maganda yung mga prutas, gulay, like saging. Mas maganda yung constant energy. So, ito na. Ano na yung mga bawal? Ngayon ko lang muna sasabihin. Baka sabihin niya masyadong stricto Pero maraming bawal dito sa no sugar diet So, alam niyo na, white sugar, obviously, brown sugar, arnibal, honey, bawal, syrup, lahat ng mga syrup, counted lahat yan, bawal. Sa inumin, soft drinks, bawal, iced tea, sports drink, matamis din, energy drink, bawal, sugar kasi lahat yan Ito yung mga nakatagong sugar na hindi nyo alam, bawal din to. Kung gusto nyo gawin tong no sugar challenge. Ketchup, ang tamis. Okay? Maalat, matamis. Barbecue sauce, honey mustard. Basta nakita nyo sa supermarket, creamer, 3-in-1 coffee, syempre sugar. Gatas, actually yung gatas na nabibili natin, chocolate drink, lahat yan may added sugar. Merong mga gatas na imported, alam ko na unsweetened, yung no sugar. Tingnan mo, iba lasa. Pero lahat na nabibili natin, puro added sugar. Yung mga fruit juice na delata, lahat ng delata nasa bote, nasa Tetra Pak, nasa can, na fruit juice ay may added sugar. Karamihan doon may added sugar. Kahit sabihin mo pa unsweetened, tingnan nyo yung unsweetened, pero mas maganda yung prutas na lang kainin. Kung gusto nyo pineapple na unsweetened, kumain ka na lang ng pineapple. Kasi yung pineapple, maraming fiber, maraming ibang plant chemicals. Pero yung mga nasa lata, tinanggal na yung fiber. Kailangan mo yung fiber para hindi tumaas ang blood sugar mo. Kasi kung yung fruit juice lang na shake lang natin, mas tataas din. Okay? So, fruit juice, bawal din yung mga sa lalagyan. Pwede yung prutas mismo. Buong prutas kakainin. Baked goods, halos lahat. Croissant, cookies, lalo na donut, kahit ang pandesal natin. Ang pandesal ng Pilipino, sobrang tamis. Actually, may mga bread na walang sugar, yung mababa, like mga French bread, di ba? Yung mga matatabang lang sa ibang bansa, di ba? Pero sa atin, ang pandesal natin, yun lang, pandesal coffee, ang tamis na kasi. Alcoholic drinks, mga wine, di ba? Ang daming sugar niyan. Ito pa, isa pang bawal. Sugar substitute, di ba?
Alam ko, gusto natin, Doc, pwede ba sugar, yung mga Equal, Splenda? Hindi ko sinasabi bawal sa inyo, pero kung gusto nyo itong no sugar diet, pati sugar substitute bawal. Ito na, yung mabigat. Paano yung kanin? Paano ang tinapay? Di ba, pampabusog, kanin, tinapay, pasta, spaghetti. Pwede naman to limited lang. Di ba? 1 cup of rice, yung tinapay siguro 2 piraso, yung pasta, yun lang, yung spaghetti. So, limited yung carbo. Yung kakanin, bawal kasi ang daming sugar lahat eh. Puto, kutsinta, bibingka, ano pa ba? Lahat ng dessert. Oh. 'Di ba? Halo-halo, bawal siyempre. Halo-halo, leche flan. Oh. Sasabihin mo, Doc, pwede ba mga coconut milk, gata? Matamis din siya. Alam ko, marami din siyang added sugar. Tingnan nyo ha, alam ko maraming added sugar din yan para naging masarap ang ginatan eh. So, Doc, anong klase bang diet ba yan? Mamamatay ako dyan. Wala na akong makain. Actually, meron kang makakain. Meron kang makakain. Ito yung makakain mo. Lahat ng gulay pwede mo kainin. Lahat ng gulay, di ba? Hindi naman talaga only, pero 2-3 cups. Lahat. Ampalaya, kangkong, broccoli, cauliflower, kahit ano, okra, lahat ng gulay pwede mo kainin. Okay? Lahat ng sari-saring gulay. Prutas, hindi lahat ng prutas okay, pero apple, orange, dalandan, avocado. Avocado pwede, hindi mo lang lagyan matatamis. Suha, peras, pwede. Pag mangga, konti lang. Okay? Pakwan, konti lang. Pinya, pwede na. Medyo high glycemic index kasi yun eh. Grapes, konti lang, pero pwede. Okay? So, itong mga prutas, pwede naman, lalo na yung apple, mansanas, kahit ilang apple kainin mo, pwede, di ba? Hindi kasi siya ganun katamis eh. Pero yung mga dried fruits, bawal. Yung mga raisins, yung mga ganun. Ano pa pwede? Lahat ng protina. Lahat ng isda, pwede. Manok, pwede. Baboy, baka, pwede. Konti. Beans, lahat ng beans pwede, munggo. 'Di ba? Pero hindi yung beans na matamis, hindi yung beans na panghalo-halo. Pero munggo pwede. Doc, ano mainom ko? Tubig. Ano pa pwede? Black coffee, kape na walang asukal pwede kung kaya niyo yung lasa. Tsaa pwede rin, pero tsaa lang. Hindi tsaa na may honey, tsaa na may green tea, plain tsaa pwede. Yung tea ng mga Japanese, ng mga Chinese, ng Asian, pwede 'yon. Okay? So, ito mga kakainin mo. Kita mo, malaki maipapayat nyo talaga dito. Baka gumaling sa diabetes, pumayat, liver problem, heart problem, anxiety. Baka humaba pa. Most likely, habang buhay mo dito eh. Ano naman side effect? Okay? Ang side effect dito, syempre, wag mo lang bibiglain. Kasi yung mga ibang tao, syempre, sanay ka sa matatamis. Biglang wala, unti-unti. Siguro in a week, unti-unti mo i-cut down. Okay? After that, after 1 month, depende na sa'yo kung gaano kabalik sa dating diet. Kung babalik ka sa puro donut, puro cake, ito, lahat ng cake ata. Mukhang hindi tayo pwede kumain ng cake dito. Yun lang, ang dessert mo, prutas pa rin. Kasi nga, no sugar challenge eh. Yung mga Thousand Island sauce, lahat yan puro sugar, hidden sugar. Kahit yung mga drink na simple drink nandun. So magugulat ka, halos buong supermarket, baka 80% yan napuno na ng sugar. Diba? Napuno ng sugar. So yun na nagiging problem. So after 30 days, pag gumaling-galing na kayo, wag lang basta babalik sa dating diet. Gumanda na yung blood sugar mo, tinigil mo yung gamot mo, bumalik ka sa dating diet, tataas ulit. Okay? So, kung kaya natin to, tingin ko very healthy. Siyempre, tanong nyo sa doktor nyo kung bagay sa inyo. Pero sa akin, itong added sugar, yan ang gusto natin. Lalo na sa tumatanda, mabilis tayo tumaba kasi mabagal na yung metabolism. Malaking tulong to. God bless po. Share po natin sa ating kaibigan.